Posibleng makaranas ng 20 oras na water interruption ng mga customer ng Maynilad. Yan ay kung hindi pa rin bubuhos ng malakas na ulan na magpapataas ang level ng tubig sa Ipo Dam. Narito ang report ni Maki Pulido. Kung hindi uulan ngayong linggo sa Ipo Watershed, makararanas ng dagdag kalbaryo ang Maynilad customers. Ipo Dam kasi ang napagkukunan ng dagdag na tubig ng Maynilad mula nang mabawasan ang alokasyon mula Angat Dam. Kaya kundi madadagdagan ng Ipo Dam, ang ilang customers ng Maynilad makararanas ng 20 oras na walang tubig. Magkakatubig lang mula 4 a.m. hanggang 8 a.m. Sa severely affected areas yan. Ang ibang lugar, ganun pa din. Walang tubig mula 9 p.m. hanggang 4 a.m. Ipapaalam ng Maynilad 2 araw bago magpatupad ng extended water interruption. On a daily basis, kung ano yung oras ng water interruption nila, yun na po yung fixed na water interruption nila every day. Wala pang desisyon ng National Water Resources Board o NWRB kung babawasan sa Oktubre ang alokasyon ng tubig mula Angat Dam na pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Minabuti ng board na magkaroon ng mga karagdagang konsultasyon. No? Kung magbawas ang NWRB, hindi na lang hahaba ang oras na walang tubig ang Maynilad customers, darami pa ang apektado. Mula 56% magiging 58% ang customers na mawawala ng tubig sa Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Manila, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Quezon City, Cavite City, Imus, Noveleta at Rosario, Cavite. Kung gaano po kahaba yun, mag-iiba-iba po ito. Depende po dun sa lokasyon ng aming mga customers. Ang Manila Water hindi pa nagbibigay ng senaryo sakaling magbawas ng alokasyon ang NWRB. Rainfall has been quite frequent recently, so there are inflows still at Ipo and La Mesa. Dahil malakas na El Nino ang inaasahan hanggang sa susunod na taon, hindi naman daw talaga maiiwasang magbawas pa ng tubig mula Angat Dam. Pakiusap ng water concessionaire sa NWRB, huwag munang magbawas ng alokasyon sa Oktubre. Para sa unang balita, Maki Pulido reporting.